Naalala mo pa ba siya? Ang malaanghel na mukha sa telebisyon na minsang naging dahilan kung bakit tahimik ang mga kalsada tuwing gabi. Ang reyna ng teleserye, ang iniidolo ng buong bayan, si Christine Hermosa. Noon, araw-araw natin siyang nakikita. Pero ngayon, tila ba bigla na lang siyang nawala? Bakit nga ba? Sa video na ito, babalikan natin ang kanyang nakakamanghang pag-angat, ang pamamayagpag niya bilang pinakamagandang mukha sa showbiz, at ang misteryosong dahilan ng kanyang pagkawala. At higit sa lahat, malalaman mo kung nasaan na siya ngayon, at bakit hindi niya pinagsisisihang iwan ang mundo ng kasikatan. Mga kabaz, mainit-init pa ang mga eksena sa mundo ng showbiz. Mag-subscribe na para sa marami pang maiinit na kwentuhan. Si Christine Hermosa Oril, ipinanganak noong September 9, 1983. Lumaki siya sa Quezon City sa isang simpleng pamilya. Bata pa lang siya, kitang-kita na ang kakaibang ganda, mestiza features, expressive eyes, at natural na charm. Sa murang edad, napansin siya ng mga talent scouts. Ang unang break niya sa TV ay sa youth-oriented show na Ang Dili. Pero ang tunay na pagbabago sa buhay niya ay dumating nang mapasama siya sa teleseryeng Sa Sandaling Kailangan Mo Ako noong late 1990s. Doon pa lang, ramdam na ng marami, isa siyang bituin na papasikat. Ang career ni Christine ay talagang sumabog nang ilunsad ang Ipangako Sa'yo noong 2000. Katamban niya si Jericho Rosales at ginampanan nila ang iconic roles ni Ina at Angelo. Hindi lang ito naging top rating show sa Pilipinas. Isinahimpapawid pa ito sa ibang bansa tulad ng China, Malaysia, at Latin America. Sa panahong iyon, si Christine Hermosa na ang mukha ng Kapamilya Network. Sumunod ang Dahil May Isang Ikaw, Gulong ng Palad, at Tea Forevermore. Halos lahat ng tambalan niya, sina Jericho, Dieter, Piolo, at iba pa, nag-hit. Saan sa man lumingon, Iye, radyo, magazine, billboard, commercial. Andoon si Christine. Pero sa likod ng mga ngiti sa camera, unti-unti pa lang may mga bagay na bumabagabag sa kanya. Madalas nating iniisip na ang showbiz ay puro kinang. Pero para kay Christine, dumating ang mga panahong hindi na niya alam kung totoo pa ba ang ngiti niya sa harap ng camera. Ayon sa ilang panayam, dumaan siya sa matinding stress, pressure, at mga isyung personal. Ang kasikatan daw ay may kapalit. Ang pagkapagod, kawalan ng privacy, at ang sakit ng intriga. Hindi na raw niya maramdaman ang dating saya na dulot ng pag-asa. Dagdag pa rito, ang bigong relasyon sa kanyang unang asawa, si Dieter Ocampo, ay nagdulot ng mas lalong pagkalito at emotional toll. Sa gitna ng lahat ng ito, tahimik lang si Christine. Walang negatibong salita sa media. Pinili niyang manahimik at mag-iwan. Pagkatapos ng Kino noong 2010, unti-unti na siyang nag-label. Wala nang teleserye. Hindi na siya lumalabas sa mga talk show. Ang mga fans nagtatanong, nasaan na si Christine Hermosa? Pero ang totoo, ito ay hindi aksidente. Isa itong matinding desisyon. Kung may gusto kang linawin, i-comment mo lang sa baba. Gusto rin naming malaman, sino sa mga celeb ngayon ang pinaka-nakakabighani para sa'yo? I-like at i-share ang video para updated din ang barkada mo. Pinili niyang tahakin ang isang bagong landas, malayo sa spotlight, ngunit malapit sa katahimikan. Hindi niya ginustong mag-fade away. Ginusto niyang mamuhay ng totoo.
Noong 2011, muling bumukas ang puso ni Christine. Ikinasal siya kay Oyeboy Soto, anak ni na Vic Soto at Dina Bonnevie. Isang simpleng seremonya, pero punong-puno ng pagmamahal at pananampalataya. Simula noon, nagbago ang mundo ni Christine. Lumipat siya mula sa pagiging aktres tungo sa pagiging full-time na ina. Ngayon, mayroon na silang 6 na anak. Sa Instagram, makikita mo kung gaano kasimple ang buhay nila. Homeschooling, pagluluto, at pagdarasal bilang pamilya. At higit sa lahat, mas naging malapit siya sa Diyos. Isa siya sa mga artista na bukas sa kanyang spiritual journey. Mahilig siyang magbahagi ng Bible verses at encouraging messages. Hindi lang siya naging mabuting ina, kundi isang inspirasyon sa mga kababaihang Pilipina. May mga pagkakataong bumalik siya sa guest appearances, special episodes, minsan sa sitcom ni Vic Soto. Pero paulit-ulit niyang sinasabi, hindi na siya babalik ng tuluyan. Iba na raw ang priorities niya. Gusto niyang palakihin ang mga anak niya na grounded. May takot sa Diyos at malayo sa mundo ng kasinungalingan. Para sa kanya, sapat na ang mga alaala ng kanyang kasikatan. Hindi na niya hinahanap ang palakpak ng madla. Hanggang ngayon, marami pa ring fans ang nagbabalik tanaw sa mga teleserye niya. Sa social media, patuloy pa ring pinupuri ang kanyang ganda at husay sa pag-arte. Para sa maraming Pilipino, si Christine Hermosa ang tunay na primetime queen na kahit kailan, walang pumalit. Ang kanyang legacy ay hindi lang ang kasikatan, kundi ang klase ng buhay na pinili niya. Isang tahimik ngunit payapang buhay. May pagmamahal, may pananampalataya, at may dignidad. Natouch ka rin ba sa kwento ni Christine Hermosa? Kung isa ka sa milyon-milyong tagahanga niya noon, i-comment mo ang pinakapaborito mong palabas niya. Alin sa mga linya niya, bilang ina o Marian ang hindi mo makalimutan? Ikwento mo rin kung paano siya naging parte ng kabataan mo. At kung may kilala ka pang celebrity, na gusto mong balikan natin ang kwento, yung mga biglang nawala, pero hindi kailanman nakalimutan, i-suggest mo na sa comment section. Huwag kalimutang i-like ang video na ito. Kung naluha ka, o naalala mo, ang masasayang panahong kasama natin si Christine Hermosa sa telebisyon. Mag-subscribe ka na rin sa Showbiz Buzz D para sa mas marami pang kwentong makakabagbag damdamin mula sa mundo ng ating kabataan. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli, paalam! Yan ang mga kaganapan sa Showbiz Buzz PH.